levels? Yung concept po kasi nitong Celebrate, meron silang nadaan ng lighthouse or parola. So kung makikita niyo sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag-3 AM challenge, magbabarkada. At dahil doon, meron na kasi silang mga na-attract na souls. So yung pinahanap ko talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami na sinasabi, na totoo daw na magnanayo na pumulto doon sa parola. Ang dami na binubulong sa amin na meron daw magnanayo talaga doon sa parola. Di ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukulan yung mga eksena, ayun, yung caretaker niya bulong ng bulong, nandyan sila parang gano'n. So kami hindi naman namin naramdaman, unless sila, baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung magnanay na nandun sa parola. Pwede po malaman kung saan mismo o saan lugar? Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas. Yun po yung lighthouse na pinag-shootan na. Salamat. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, so dito sa Celebrate, yung parola represents the horror. May nagawa ako dati, romance naman pag parola. No? So iba-iba talaga ang take. Ano? Okay, interesting. Thank you so much. Direct, next up, from Random Republica, we have Kate Adahar. Yan, right here in front. Hi, good afternoon. My question is for Chris from Hyacinth. Kasi kinapitan yung pakilig niya sa Safe Skies. No? Ano naman yung difference nun sa dynamics na relationship sa dynamic nung from yung last na show namin to here. Dito mas more on naging ano kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, well, dahil sabi nga ni Direk, it's a, parang a thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate na mga viewers na Viva One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, meron din sa kanila, so lahat to, iba-iba. Yun. Joke kasi ako, hindi mo tinawanan, sad na. Hindi, ano po yung question? Yung different dynamics po, no? Masabi naman niya mag-a-add na lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang, kami, demure kami. Kasi college students din, pero more focused on the, parang may kanya-kanya kasi kaming, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. For me and Gab, it's also very different kasi sa Safe Skies, our characters didn't know each other yet. Pero in Sunbreak, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together. So, yun nga yung dynamic namin dito. We can't really go into details kasi if we tell, parang mabibigay na yung story. Pero it's a really different than Chasing in the Wild. So, but like what we said, we're really blessed na we get to work muna here before Sit Down. So, yeah. Thank you. Okay, maraming salamat, Miss Kate.
Up next, from Stars Photo, pakinggan naman natin si Alan Sancon. Ito po. Galit na galit sa photo. Photo, di ba? Kailangan may... Hindi. I just want to ask everyone, kasi parang na-curious kami dun sa sinabi ni Derek na dun sa set mismo, may parang nagpaparamdam. Pero parang, I don't know kung may naramdaman din kayo. Pero dahil yung hashtag natin ngayon, may kasama ka, kayo ba personally, meron na kayo mga experiences na gano'n na parang feeling mo may kasama ka sa isang lugar, and how do you deal with it kapag kami mga ganong situation kang naramdaman? Siguro start natin kay Danny, baby girl. Danny, labas ka dyan sa likod, tayo ka dito sa harap para makita ka namin. Yan. Yan, I love this question. Okay, Danny, have you had any horror, scary stories? Bilang ikaw ay 6 years old pa lang? Ay, hindi pa po. Nag-start lang po ako sa Safe Skies Archer. Wala ka bang nararamdaman na parang may kasama kang ibang tao na hindi namin nakikita yun? Ako po yung mumu. Ako ni-review. Ulit tayo. Sorry. Hey, Danny, a question. Nakakita ka na ba ng multo in real life? Hindi po. Naniniwala ka ba sa multo? Medyo matakot po ako, pero alam ko, fake lang yun. Sige, ilipat naman na. Baka iba pa Sa ibang ma-share. kasi na. Okay. Siguro kay Rocco, may ganun bang feeling na may kasama ka, parang may kasama ka. How do you deal with it? Ako personally, wala talaga eh. Parang takot yung mamulto sa akin eh. Parang nakaramdam talaga. How about Gab? For me, siguro nung pandemic, we had this lock-in shoot sa May Tanay. And parang na-sleep paralysis ako for say, one night. And then the next night, yung roommate ko naman yung na-sleep paralysis. So, luckily, we were there for each other habang binabangungot kami. Ginising namin yung isa't isa. So, ako first night, siya yung second night. So, yun yung pinaka-close ko siguro na naramdaman na may kasama. Thank you. It's hard to pinpoint one. I've had a lot of, not a lot, but a good amount of experiences in my life. I'm very grateful though, because none of them were like negative or bad, any encounters with bad spirits, but I think when it comes to bad spirits, the closest I felt was, there was a time when I was living in Savannah, Georgia in the US, and that area is known for being haunted. And I guess I would say I'm more open to feeling energies and seeing spirits if they allow me to and if I allow it myself as well. Pero there was this one time na we were in this haunted museum and I drank a little bit of alcohol, just a little bit. But I've been told that that makes you more vulnerable, and I looked at this painting and I remember I heard screaming in my head. And if you want to believe it or not, if you don't, it's okay. But screaming, and then I felt something tight around my neck, and so I was like, this is not okay. I'm leaving. I'm out of here. But the other times I've communicated or with spirits, they were okay naman. They were good. We believe you naman. Pag important pa yung multo mo. Important. Si Rose. Well, sabi ko nga po, madami ko na na-experience. So sige, bigyan ko kayo ng isa. Parang, dati kasi nung bata, hindi naman bata, so yung mga college days. Parang feeling ko, sinearch ko to eh. Kasi, pag gumigising kasi ako minsan, parang naka-open yung kumot ko. Alam mo yung feeling na parang nare-rape ka. Yung gano'n. So, yun nga, na-search ko nga yun. Incubus daw. Kung tama. So, parang gano'n, naka-experience ako ng gano'n before. Parang, pag nagising ako, parang, alam mo yung parang kakatapos na yung gano'ng feeling. And minsan naman, pag nakadapa ako, parang may uupo sa likod ko. Which is gano'n nga daw sila nagpaparamdam. So, parang dahan-dahan pa siyang umuupo. Kasi naramdam ko talaga. Tapos hihiga, sobrang bigat. Pero ginagawa ko na lang pag gano'n, parang sabi kasi nila, parang, yun nga, they can smell fear, mga ganyan. So parang hayaan mo na lang, tapos tinulog ko na lang, okay, pagising ko, wala, okay na.
So, mga ganun po experience, madami po before. Thank you, Rose. Ikaw po naman. Ako, wala pa po talaga. Kasi, siguro, sila yung ayaw sa akin. Hindi, pero siguro dahil mag-isa ako sa condo, minsan napapraning ako. Parang, bigla na lang binuhulog na gamit. I think parang ayos naman yung pagkakalagay ko, pero baka nga, natamaan lang or nahanginan lang, gano'n. But ayun, so far, wala pa naman po ako na-experience and sana wag na. Yun po, thank you. Siguro nababad trip yung multo. Tinatry niya i-hot si Aubrey, tapos biglang, ay wala, di epekto. Walang kwenta. Sige na, iba na nga lang. Ako, I mean, same din naman talaga. Wala talaga ako nararamdaman na gano'n. Wala pa nagpaparamdam sa akin. Pero siguro, one question that comes into mind was, I was like very young, medyo hazy by memory, but I always hear it from my mom. Kinukwento niya na one time, it was just me and her sa front porch namin sa town and country. There's a time na wala masyadong houses nun, tapos dulo-dulo kami. We were just bonding as mother and son. Tapos all of a sudden, parang may napansin kaming dumaan from left to right ng front gate namin, which is concerning kasi sa right side, wala na mga bahay, just open lots. So parang ba't may dadaan doon? Wala naman tindahan, wala naman kung ano man. Pero we didn't think anything of it kasi syempre sobrang madilim na. Then, all of a sudden, after may dumaan, biglang may nahulog sa second floor ng bahay. Sobrang lakas ng hulog. Eh syempre mindset namin nun was, kami lang yung tao sa bahay at parang ganun din. Usually, yung mga gamit, maayos yung paglagay so walang rason para mahulog. Walang earthquake or anything. So from there, syempre, overthinker kami ng mama ko. Dahil to, nagtinginan kami dalawa. Tapos biglang nagtakbuhan kami sa loob ng bahay, sobrang takot na takot. But from there, ayun, that was the pinaka-first siguro and last experience na may naranasan akong gano'n. Pero parang friend din sa akin, ay magparamdam eh. Siguro ayun nga, medyo KJ na ako. Manhid na ako sa ganyan. Wow. Sa akin naman po, nung bata ako, meron kami isang tinirahan somewhere in Quezon City, 2 bedrooms siya. Sa isang bedroom, ako, si mommy, tsaka isang kapatid na lalaki yata. Tapos yung sa kabilang room yung lola ko, tsaka yung isa kong sister. So yung sister ko, biglang tumakbo sa kwarto namin. Doon daw siya matutulog kasi natatakot daw siya. Sabi ko, ang sikip na namin dito. Solo yung bed niya doon kasi sa bed nung kwarto ng lola ko, tig-isa sila ng kama. So kami, siksik sa isang kama doon sa kabila. So sabi ko, sige, doon na lang ako matutulog sa kwarto mo, ako na lang sa kama mo. So, doon ako natulog. Tapos parang hindi ko alam kung anong oras yun, naalimpungatan ako. Nakapumot ako. Tapos nagising ako, naalimpungatan ako, nakita ko, nandun siya sa paanan ko. May yung buhok niya nakita ko, nakagano'n. Tumina ako, ko, kala ko ba matutulog to sa kabila? Sumiksik pa dito, naisisikipan na nga kami. So, tulog ulit akong ganyan. Pagising ko sa umaga, wala naman na siya doon. Wala siya doon. Sabi ko, okay, baka lumipat. So, pagkagising ko, punta ako sa kabilang kwarto kasi medyo kinabahan din ako. Kasi sure ako na may nakita akong ulo sa paanan ko. So, pagpunta ka din sa kabilang kwarto, lumipat ka ba sa kabilang kwarto? So, hindi, natatakot nga ako doon, kaya ako umalis kasi may narinig akong tumatawa. Sabi niya, kaya siya lumipat sa kwarto namin. Tapos doon ako natulog. Ano yun, nakita ko. Yun lang. So, sobrang, hindi ako matatakotin eh. So, hindi ko naisip kung ano yun, yung nakita ko ng time na yun. Yun lang. Pero meron pa ba yun? Honestly, lahat ng tao sa paligid ko may paniniwala naman sa mga ganyan and all. Ako kasi, 3 years since nung bata ako, naniniwala ako sa multo. Okay, ano yan? Ngayon, ang paniniwala ko is more on soul, hindi yung mga multo, kaluluwa.
magkaiba sa akin. Kung sa akin kaluluwa, alam mo yung may mga hindi natapos ng mission daw dito, mga hindi pa nila gustong kasi hindi nila matanggap. So mas ganun ako. Pero experience-wise, yung sa tita ko, kapatid ng dad ko, dati siya nagtatrabaho kay Papa. Business kasi namin before Xerox machines. So anong nangyari, meron bahay si Papa, dati sa Makati, di pa tao pinapanganak nun. May salamin sa harap ng hagdanan na sobrang pataas, talaga man, pataas. Ngayon, sabi daw nila, every time nadadaan sila ng pag-ano, may nakikita silang white lady. Legit talaga, yun talaga. Sabi daw, huwag daw gagalawin yun. Hayaan nyo lang. Ngayon, binili agad ng tita ko na yun sa papa ko yung bahay, sila na tumira doon. Kaya pala gustong huwag paalisin or biniligan lang agad, swerte daw yun. Ngayon, milyonaryo sila, mayaman na talaga sila. Tapos, doon na ako nagsabi, kaya every time yung mga nagkukwento sa paligid ko, nasa yung multo, kakausapin ko, sumunod sa akin, dali. Ganun yung experience ko, like legit yun. At di ba lagi mo sinasabi sa akin, totoo yan, sabi ko, hindi, sige, kakausapin ko pa minsan, shot pa kami, baka mga pwede kami tumambay, ganyan. Kasi hindi ko alam wala pa akong experience na gano'n kung malas, iiwasan mo na. Pag swerte, pwede, pero kung may kasalanan ako, mahirap na yun. Kaya ayaw ko pupunta sa madalas ako pupunta sa 7-Eleven, doon lagi nagpapagpag So, baka may sumunod. Thank you, Didi. Congratulations. Okay, thank you so much, guys. Nakakatuwang yung mga experiences. Next up naman po, from GMA Entertainment, let's welcome Nurse Almo. Here in front. Hello, good afternoon. One question lang for Kian. Is this your first movie under Viva? Na lead po, yes. Or, well, not lead, of course, but like yung main cast. Yes po. I've done... so far, ayun nga po, sobrang thankful ako na bilang part of main cast. Sobrang in-observe ako ni Aubrey, ni Gab, ni Haya, ni Chris Rome. At parang Chris Rome. Panindigan na natin doon. But ayun, mas na-enjoy ko yung experience being part of the main cast because of them. I feel like, confident ko masasabi na if I were given a chance na mamili ng ibang main cast na makasama ko with the same role, hindi ako mamili. I feel I'm happy with the people who are in with kasi may mga moments na kahit sobrang 4 AM nag-shoot pa kami, antok na lahat, laging may nagbibigay ng energy sa set. Kesyo sila Haya, kesyo si Jerome, kesyo Haya. Questionable, hindi. Kesyo sila Haya, kesyo si Jerome. Jerome talaga. Meron one time, antok na kami lahat. Tapos may shoot kami isang scene sa loob ng car. Lakas ng tawa ko. It was more so because sabog na ako. But, mas nagkaroon ako ng energy dahil kay Jerome. At I wanna thank him for that. Tapos, ang pinakamalaking nagbibigay talaga ng energy sa buong cast na to, shout out to Aubrey Caraan. Yes. The one and only, alam mo bakit? Ganun din, same setting ngayon. Aubrey, wag ganyan, halata. Dinner lang, sa... Ayun, same setting, mga 2 AM, 3 AM, ayun, sabog na kami lahat, nagugusan ng energy. Meanwhile, Aubrey Caraan, sumasayaw ng Pantropiko, kasama si Krish. Kaya, yung mga ganong moments, mas nakaka-appreciate with this cast, and that's why doon ko talaga masasabi na confident ako na I'm happy, and I'm thankful din to the Rec for putting me in this position. Maraming salamat. Okay, thank you po. Ngayon naman, pakinggan natin, we have a content creator who has a question for our cast. We have Ana Rina Amistoso. I love the name. Okay. Hello. Ang tanong ko lang sa kay Crush Room, kasi as you know, lagi na kasi nang nakikita, anong maipapangako nyo sa mga Crush Room from Safe Skies Archer na aabangan nyo dito sa Sembre? Kasi di ba sabi ni Direk,
70% horror, then may 30% na love story. Mapapangako? Siguro hindi naman namin kailangan magpangako kasi gagawin naman talaga namin. Yes, yung... Hindi nga namin napapractice na yung mga killing scenes eh. Alam na kagad namin at hindi namin kailangan mag-internalize. Kasi meron yun yung nakwento mo yata nila yung may scene na inumaga na kami. Tapos dire-diretso, sobrang haba na, antok kami. But then it turned out good. Na-feel ko kagad. Kasi yung eksena na yun, antok ako eh. Alam nila, sabi ko, nahihiya na ako sa kanila na gigisingin nila ako. Sige na, last na to, kaya na natin to. 5 minutes. Hindi ko na talaga kaya. Please. Ayos na ba yung set? Kahit last na ako pumunta. Pagkapunta ko doon, hindi ko pa nabasa yung buong lines. Binasa ko lang saglit. Okay, pumasok naman sa isip ko, kuha ko yung gist. Ginawa namin, sabi ko, ang galing nga. Parang na-feel ko yung eksena, parang ang freely ko sumayaw, gumalaw, blocking, mag-line. And ganoon din sa kanya, sobrang, sabi ko, tinatanggap niya kagad lahat ng ano. So I guess, very comfortable na kami sa mga scenes na kami dalawa. Sooner or later, baka mamamaster na namin yung mga ganung bagay. Yan ang inaabangan nila. May masasabi pa ba? Ay, magpa-promise? Hirap mag-promise eh. basta gagawin namin yung best namin para maging effective na artists and a love team. And we'll take care of each other para mas madagdagan pa na madagdagan yung mas maging better kami sa craft namin as a love team. Yeah. Halata na mga more comfortable na kayo sa isa't isa. So, looking forward sa inyong series. Congratulations. Alright, thank you so much.